Isayo, Panginoong Hesu Kristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang kanilang makasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiilom? Nakasalo ang mga publikano at ang mga makasalanan." Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay napakinggan po natin ang mabuting balita ni San Lucas ukol sa pagtawag kay Levi ng Panginoon. Kilala niyo ba kung sino si Levi? Siya po ay si San Mateo. Ano po ang gawain ni Levi, mga kapatid? Si Levi ay isa pong publikano. Ang isang publikano, mga kapatid, ay makasalanan dahil isa itong tagasingil ng buwis. At alam natin, ang mga publikano nung panahon ng ating Panginoon Kristo, kapag sumingil sila ng buwis, kaya sila makasalanan, mayroong patong, hindi ba? Kaya po, sila po ay ayaw ng kanilang mga kababayan sapagkat pinahihirapan nila ang kanilang kababayan sa pagbabayad ng buwis. Ngayon mga kapatid, bakit tinawag ng Panginoon si Levi? Bakit hindi tinawag ng Panginoon ng isang matinong tao, isang matalino, isang banal, isang perpektong alagad? Bakit ang tinawag niya ay isang publikano, isang makasalanan? Mga kapatid, iba ang pantaha ng tao sa pantahan ng Diyos. Iba ang nakikita ng tao sa nakikita ng Diyos. Ang mata ng tao, madalas po mapanghusga, mapagmainam, mapagmalinis. Pero ang mata ng Diyos ay iba. Ang kanyang paningin ay may paningin ng awa at habag. Hindi tayo hinuhusgahan, bagkus kinaaawaan. Hindi ba yan ang problema natin bilang tao? Imbis na makita natin ang kabutihan ng ibang tao, madalas na uuna sa atin ng pintas, sumbat, pagsasabi ng hindi maganda. Kaya po mga kapatid, ngayon pong inihahanda natin ang ating sarili ngayong panahon ng Kwaresma, ano ba ang paningin na meron ka? Paningin ba ng taong mapanghusga?
o ang paningin ng Diyos na punong-puno ng awa at habag? Mga kapatid, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo may bahid ng dumi sa ating pagkatao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo tinignan ng Diyos sa karumihan natin. Tinignan tayo ng Diyos sapagkat tayo ay kinaawaan at kinahabagan niya. Kaya po sa kabila po ng lahat ng ito, ang tinawag ng Diyos, ang pinuntahan ng Diyos, ang nilapitan ng Diyos, ay ang mga taong nangangailangan sa Kanya. At ito ay ang mga makasalanang walang ibang sambit, walang ibang hinihiling, kundi ang awa ng Diyos. Mga kapatid, tinawag ng Diyos ang mga makasalanan upang sila'y magsisi at magbagong buhay. Si Levi, tinawag ng Diyos, iniwan niya ang lahat sapagkat nakita niya ang pinakamahalaga sa lahat, ang kaligtasan na nanggaling kay Kristong ating Panginoon. Lahat po tayo tinawag. Pakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Nawa sa tinig niya, magbago tayo, magsisi sa ating makasalanan, maging totoo sa Panginoong Jesus na ating sinusundan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat, mapakinggan natin ang tawag ng Diyos para tayo'y magbalik loob, magbago kay Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.